Sara Duterte talaga, no? Habang nagbubulid ng mga kasinungalingan at paninira sa ating gobyerno, lalo lang niya nilulublob ang sarili niya sa kahihiyan. Pinahamak na nga niya ang kanyang ama sa sobrang kadaldalan na akala niya ay hindi makakarating sa ICC. Tuloy, hindi nabigyan ng interim release ang kanyang ama. Ngayon naman, sa kagustuhan magbida-bida dahil for the first time, nagpaliwanag siya kung saan niya ginamit yung confidential funds niya, aba ay backfire kagad sa kanya. Dahil ang tinamaan, sino pa kundi si dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag ni Aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po yan, balikan nga po muna natin yung sinabi ni Sara Duterte na hindi daw nagtatrabaho si BBM dahil hindi daw ito nagtatanong, hindi nagko-command, kaya naman wala daw direksyon ang gobyerno ni BBM. At tanging siya lang daw ang miyembro ng gabinete na nagdi-deliver, meaning nagtatrabaho ng may resulta. At nung siya daw ay nawala na sa cabinet ni President Bongbong Marcos, wala na daw. As in, wala na daw naging accomplishment si PBBM. Panoorin po natin yung kanyang mga pahayag. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask. Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BB? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, di wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Yan, hindi daw nagtatrabaho si President Bongbong Marcos. Pabayaan na po natin si Sara Duterte sa kanyang ilusyon. Dahil bulag na lang talaga ang hindi makikita kung paano magtrabaho si President Bongbong Marcos. Bayaan na po natin itong mga bitter na DDS kasi hindi naman po talaga sila tatanggap ng katotohanan. Dahil lahat po ng ginagawa ng ating presidente, kinokontra nila. Dahil kinokontra ni Sara Duterte, lahat sila dapat susunod sa kanilang amo. Kokontrahin din natin kahit nakitang-kita naman ang mga accomplishments ni President Bongbong Marcos, pero para kay Sara, mula daw nung siya ay nawala sa gabinete ni President Bongbong Marcos, wala na daw naging accomplishment si BBM. At sinabi pa niya, hindi daw nagtatanong si BBM, hindi daw nagko-command. So pinababayaan lang sila. Pero ano ba tong video na kumalat ngayon sa social media kung saan nagkaroon ng meeting si President Bongbong Marcos sa DepEd at DSWD, nakasama si then Secretary of Education, Sara Duterte. From 2023, there was a 5 billion. This year for 2024, we budgeted 11 billion. Daycare side na sa akin naman, Mr. President. The feeding side ng daycare, the budget is launched with us. Oh, ano masasabi nyo? Hindi ba? Tinanong ni President Bongbong Marcos si Sara Duterte, sumagot si Sara Duterte. At ang sagot ni Sara, kung ano lang yung nakita niya doon sa presentation.
Winord forward niya na kung ano yung nabasa niya, yun ang paliwanag na kay President Bongbong. Buti na lang merong isa nagsalita at binigyan ng mas mahabang explanation yung katanungan ni PBBM. O, hindi siguro magsisinungaling itong video na to. Unless nakalimutan na naman ni Sara Duterte na nagkaroon ng ganong meeting. Sino ang nagtanong? Kitang-kita sa video, si Bongbong Marcos. Sino ang sumagot? Kitang-kita sa video, si Sara Duterte. So paano sasabihin ni Sara Duterte na hindi nagtatanong, na para bang walang pakialam si Bongbong Marcos, bahala ka kung anong gusto mong gawin sa departamento mo. Basta hindi nagtatrabaho si President Bongbong Marcos, and I swear to the flag. Nakita niyo expression ni Sara Duterte. Every time meron siyang nilalabas na statement, kung medyo kayo ay mapagmasid sa facial expression at sa mga galawan ng isang tao, may mapapansin kayo. Meron talagang something kay Sara Duterte. Pero ako, tingin ko pinaglalaruan na lang ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Pakinggan nyo yung kanyang mga explanation at sabayan nyo ng pagtingin sa kanyang muka, sa mga expression ng muka niya. Meron po talagang kakaiba. So yan ba ang kanyang way ng panglalaro sa ating mga Pilipino? Dahil tulad nito, sabi niya, hindi nagtatrabaho si Bongbong Marcos, pero anong ginagawa nila dun sa meeting ng DepEd at DSWD? Sabi niya, hindi nagtatanong si BBM. Bakit doon sa video? Tinanong siya ni President Bongbong Marcos, sumagot siya. At ang sagot niya, kung ano lang nakita niya doon sa presentation, wala nang ibang eksplanasyon. Tapos sasabihin niya, siya lang ang kabinete na nagdi-deliver. Paano ka makakapag-deliver ni hindi mo nga ma-expound o ni hindi mo maipaliwanag ng mas maigi yung gustong malaman ni President Bongbong Marcos? At ang nakakatawa pa nito, mula daw nang nawala si Sara Duterte sa DepEd, wala na daw naging accomplishment ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang galing talaga ng Vice President natin. Natatangi talaga siya. Tapos sasabihin niya, akala nyo ba? Yung ginawa ko sa DepEd ay utos ni BBM. Kanya lang daw yun. Meaning, desisyon niya lahat ng ginawa niya sa DepEd. Ay, kaya naman pala nagkaloko-loko Dahil desisyon niya. Yan aminado siya, desisyon niya. Wala daw galing kay President Bongbong Marcos dyan. Kaya naman pala, nagkaroon ng anomalya. Dahil sabi niya, akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay BBM? Hindi. Akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So, ibig sabihin, desisyon niya dahil maalam siya. Alam niya lahat Pero back then, in 2023, sabi ni Sara nung pumasok siya sa DepEd, I do not come from the education sector. I don't have an education background. So, I cannot review what they are doing and I rely on their expertise. Tapos sasabihin niya, lahat daw ng kilos niya sa DepEd, kanya lang yun. Samantalang a few years back, sinabi niya, wala siyang alam, hindi siya galing sa sektor ng edukasyon, siya daw ay magdidepende sa mga expert doon sa Department of Education. Kontra, di ba? So diyan natin makikita kung gaano kasinungaling si Sara Duterte. Sa bagay, noon pa lang nag-meltdown siya nung sinabi niyang may nakausap na siyang assassin, na huwag siyang titigil hanggat hindi niya napapatay si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Tapos after a few days, sabi niya, wala akong ginawang banta kay BBM. Yun lang daw mga tao sa paligid ang nag-isip na siya ay may assassin. Wala daw assassin. Wala daw assassination plot. Paano kaya nakakapagsinungaling ang mga taong ganito? Hindi ba nila alam na tayo ay nasa internet era na, nasa social media na bawat salita mo ay documented sa YouTube, sa Facebook, at sa iba pang social pages? Napanood ng buong mundo ang pagbabanta niya kay President Bongbong Marcos. Tapos, a few days after, wala siyang ginawang pagbabanta. Isa pa, nung sinabi niyang, I never said Marcos resign. Mas recent po yan Pero doon sa mga videong lumalabas, napatunayan na sinabi niya na dapat mag-resign muna si Bongbong. Di strike 3 na ngayon. Sabi niya, walang ginagawa si President Bongbong Marcos. I swear that to the flag. Alam niyo, gustong-gusto ko yung expression ng mukha ni Sara Duterte doon.
Panoorin nyo ulit yung video. Ulit-ulitin ninyo. Makikita nyo kung ano yung something na sinasabi ko kay Sara Duterte. Kung akala niya na paglalaruan niya ang Pilipino, hindi po tayong lahat. Yung mga DDS lang, yung mga supporters niya lang ang naniniwala na lang sa kanya. Ilang beses nang nagsisinungaling, pero para sa mga DDS, okay lang yun. So para sa kanila, okay lang na pinaglalaruan sila ni Sara Duterte. Bayaan na natin si Sara Duterte. Dahil sa kakadaldal niya, ipinapahamak niya lang ang pamilya niya. Natandaan nyo yung mga rason kung bakit hindi nabigyan ng interim release si Digong? Isa na doon yung kadaldalan ni Sara Duterte. Ngayon na naman, meron na namang statement si Sara Duterte na akala niya ay magiging bida siya. Pero ang nangyari, lalo niya lang idiniin ang kanyang tatay sa korupsyon. Nung akala ni Sara Duterte, naka-jackpot siya ng balita. Yung pala, ang tatay niya ulit ang tatamaan. Siguro sabi ni Sara, kung mababawi niya lang yung kanyang sinabi, babawiin niya. Kasi for the first time, naglabas ng pahayag si Sara Duterte tungkol sa paggamit niya ng confidential funds. Sabi rito sa balita, Vice President Sara Duterte revealed that a portion of the confidential funds allocated to her office was used to investigate alleged corruption within the Department of Education. Duterte, who also serves as Education Secretary, said her office initiated internal probes in response to numerous complaints about irregularities not only in the central office but also in regional offices nationwide. Sabi niya, gumawa kami ng investigasyon sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung korupsyon sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop ha, madami kasing reports of corruption inside DepEd. Hindi lang sa central office, kasama na yung mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. Kailan ba naupo si Sara Duterte bilang head ng Department of Education? Hindi ba halos kauumpisa pa lang ng termino nila ni President Bongbong Marcos? So pinagmalaki niya na meron siyang mga nadiskubring mga anomalya. Isa na dyan yung pagbili ng overpriced na mga laptops. Pero dahil sa kagustuhan ni Sara Duterte na makapag-expose ng katiwalian, hindi niya na inisip na ang tatamaan dito ay ang tatay niya. Dahil kailan ba nangyari yung pag-procure ng mga overpriced na laptop? Di ba nung panahon nung tatay niya? Dahil tuwang-tuwa pa si Sara Duterte dahil nga naman sangkot ang pangalan ni Zaldico na matagal niya nang pinupuntirya kasama ni Martin Romualdez. Bakit hindi ba niya alam na yan si Zaldico ay may direktang kaugnayan sa kanyang amang si Digong? Dahil sa pagbanggit ni Sara Duterte kay Zaldico sa laptop corruption issue, tila sinubukan niyang ibaling ang usapan. Pero sa totoo, mas lalo niyang binuksan ang sugat ng katiwalian sa panahon ng kanyang ama. Ang overpriced na 2.4 billion pesos na DepEd laptop deal ay nangyari noong 2021 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Panahon na malakas pa ang impluensya ni Bongo sa Malacanang. Noon, habang si Sara ay DepEd Secretary, wala siyang nagawang malinaw na reforma para linisin ang sistemang yon. At kung sinasabi ni Sara Duterte na nagkaroon sila ng investigasyon hinggil sa overpriced na laptop, nasaan ang pruweba? Nasaan yung report? Ano ang kinalabasan ng kanilang pag-iimbestiga? Ginamit pala ang confidential funds eh. O ngayon, naisiwalat mo na parte ng confidential funds ay ginamit mo sa investigasyon sa DepEd. Pero wala ka namang nilalabas na resulta. Ano to? Isang panlalaro na naman sa isipan ng taong bayan para sabihin na may ginawa ka naman, na meron naman palang katuturan yung confidential funds dahil na-discover nila yung katiwalian sa pagbili ng overpriced na laptop. Yun nga lang, sa kagustuhan niyang ibaon si Zaldico, mas lalo pa niyang nabaon ang kanyang ama.
dahil panahon ni Digong nung nangyari ito noong 2021 nang bumili ang DepEd ng overpriced na mga laptop. Dapat yata sa susunod na magsalita si Sara Duterte, mag-research muna siya, mag-isip ng 100 beses, at baka bumalik na naman sa kanila yung mga ibinibintang niya sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Masyado na silang nagpapabango sa taong bayan. Sobra na ang paninira ni Sara Duterte sa lahat ng sanghay ng gobyerno ni President Bongbong Marcos, sa lahat ng tao ni President Bongbong Marcos. Pansinin ninyo, lahat na lang ng tao ni President Bongbong Marcos, kay Boying Remulla na ombudsman, kay Atty. Claire Castro, at ngayon naman, yung kinokontra niya, yung pagtatag daw ni President Bongbong Marcos ng ICI. Gusto ni Sara Duterte na magpabango dahil malapit na ang 2028. Kinokondisyon niya na ang taong bayan na ganyan siya kalakas sa mga Pilipino, na siya pa rin ang mananalo sa 2028. Hindi ba sometime in February 2025, sinabi niya, I am seriously considering running in the 2028 presidential elections. Pero sometime in September naman, ito naman ang pahayag ni Sara Duterte. Wala silang dapat ika-insecure sa akin. Hindi naman ako interesado na maging presidente. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na walang dapat ika-insecure ang Administrasyong Marcos dahil wala siyang interes na tumakbo bilang presidente. So, paano niyo paniniwalaan si Sara? Kahit sa mga rally niya sa abroad, nagpapasaring na siya na ang susunod na presidente ng Pilipinas. O sinabi pa niya noong February of this year, I am seriously considering running for the presidency in 2028. Several months after, sasabihin niya, huwag maging insecure si BBM dahil hindi naman ako interesado na maging president. Pero ngayon may mga kumakalat na statement daw, di umano, ni Sara Duterte, na walang makakalaban sa kanya. Meaning siya pa rin talaga ang mananalo sa 2028. At kung sakaling hindi daw siya makakatakbo, siguro dahil sa mga kasong kinakaharap niya, yun daw kanyang i-endorse. Siguradong mananalo. Sino ba yung i-endorse nila kung sakaling hindi makakatakbo si Sara Duterte? Si Robin Padilla. At kung magkatotoo na si Robin Padilla ang patatakbuhin nila bilang presidente, that will be the biggest joke in Philippine history. At wala nga bang makakalaban si Sara Duterte kung sakaling tumakbo siya sa 2028? Sabi nila wala daw Dahil wala pang nilalabas na pangalan ang Malacanang kung sino ang kanilang napupusuan para tumakbong presidente. Pero meron akong nabasang post kanina. At ito daw ay perfect combination for 2028. For President Attorney Marie-Louise Liza Araneta Marcos and for Vice President General Nicolas Deloso Torre III. Napaisip tuloy ako. Magandang laban yan. Babae sa babae. Parehong abogado. Pero sa talino, huwag na po nating ikumpara. Sa tingin ninyo, kung ito nga ang magiging kombinasyon at pangtapat ni Bongbong Marcos sa Sara Duterte for President and Robin Padilla for Vice President or Sara for President and Amy Marcos for Vice President, sino ang iboboto ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agngina.